Alright guys, for today's video guys, meron na naman tayong i-unbox ngayon. So buksan na natin. So ayan guys, ito yung ating i-unbox, Aegis intercom. So meron tayo ditong warranty card. Ayan. So ang kagandahan kasi kay Aegis mga idol, meron siyang warranty, hindi gaya doon sa nabili ko na Gear Elec. Parang ano lang, 1 linggo lang yata ang warranty nun, pwede mo ibalik, refund agad. So ayan guys, ang free ni Gear Elec. Hindi ko alam kung ano to. Buksan natin. Pang ano lang pala to guys, para sa mukha. So ayan guys, no, silyado siya guys, oh. Samantalang yung Gear Elec na nabili ko, parang mga Recon na yata yun, kasi hindi na siya naka shield gaya nito, nakabalot, factory shield yan. Yung nabili kong Gear Elec kasi ano sa 4 kong order, isa lang yung nakaganito. Ang palabas nila tine-check raw. So okay, ito yung kanyang spec guys. Ayan. Ayan, so alam nyo na kung Miss Intercom, maganda po yan. Tapos may FM radio, hindi ako interesado sa FM. Tapos dito sa ito ang nagustuhan ko, meron siyang app, so hindi ka na mahirapan. Tapos intercom channel switching raw, hindi ko pa alam yan. So ito, connection to mobile phones, dalawa raw. So meron pa siyang firmware update support. So kagandahan dun, may mga firmware upgrade siya guys. So maganda din yun pag halimbawa nagloko na yung intercom mo. Ayan, so meron siyang music sharing, voice assistant. So waterproof siya guys, pero hindi siya yung nilulubog sa tubig, IP67 lang. So ibig sabihin splash lang yung waterproof niya. Pero may nakita ko sa YouTube, nilulubog niya to hindi naman napasukan. Pero may mga nabasa ako sa mga group, ilang araw lang wala na, hindi na mag-on. So yan guys, yung kanyang box, maganda naman. Buksan ba natin? So ayan guys, nabuksan na natin. Ito lahat yung mga inclusion niya. Meron siyang manual, user's manual, importante din yan, no? Ayan, so ito yung ating intercom. So malaki siya guys, malapad compare doon sa ano ko, Gear Elec na Shark Pro version. So iisa na lang yung kanyang type C. So kung saan ka mag-charge, doon ka din magsaksak ng earphone. So ito, meron din siya dito sa gilid. Malaki siya guys, no? So ayan, ayun lang yung kanyang screw, special type na screw yan guys, oh. Ito lang hindi ko nagustuhan, bakit binago-bago pa nila yun. For in case na hindi na to gumagana, pwede pa nating buksan para patuyuin, bawa na pasokan ng tubig, no? So 6 na riders raw guys, no? 6. So ang hindi ko nagustuhan dito guys, kasi meron pa siyang antenna, no? Ayan, oh. Ito ang hindi ko nagustuhan dito guys, ang antenna niya. Bakit may pa ganito pa siya, no? Ayan, oh. Kailangan mo pa siya iangat, kasi
para sa akin hindi maganda yan in case na mabagsak or madudulas, mababali to eh. Yan oh. Hindi na gumagana yung intercom oh. Prone siya, bali siya kumbaga. So sana kasi sa ibang mga intercom wala namang ganito. Si Gias lang talaga may ganito na design. Meron pang patuklap-tuklap no. So yan, siguro in the future tanggalin na to ni Gias. Hindi maganda para sa akin yung ganito. Pwede naman gagawin nilang niyang patulis dito eh. Ganun na lang konti. Para maganda naman tingnan. At saka matibay. So dito downside para sa akin yan. Downside yan para sa akin guys no. Okay, tingnan naman natin yung kanyang mga earphones. Ayan guys, ito yung lahat ng kanyang earphones. So maganda yung kanyang ano guys oh. Ito parang dinidesign pa talaga nila na parang earphones na yung headphones na binibili. Pero para sa akin pag nasira kasi to madali to masira eh. Okay na ako dun sa foam na lang kasi ito katagalan na sisira yan. Okay, buksan natin. So ayan, so dito maganda din kasi lahat na. Sa gear elect kasi parang naka cross type lang, ang hirap tanggalin pag nagtatanggal ka. Yung sa gear elect guys pangit para sa akin kasi nakaganon no. Pag once na siyempre tatanggalin na natin to kasi pag naglalaba tayo ng helmet ang hirap tanggalin niya kasi walang ganito, hindi malapad, hindi mo mahawakan agad. Ito maganda yon, maganda dito no. Tapos type C na din siya guys oh. Yun ang importante, type C. So as usual meron din siyang hard mic. So alam niyo na kung saan yan ginagamit, sa mga half face. Tapos meron siyang yung dinidikit no sa helmet. Kung gusto niyo na steady na siya, ayan ididikit niyo. So ito may type C. So ito yung ating soft mic. So upgraded na din guys, meron na din siyang para sa hangin no. Yung sa gear elect ko walang ganito, direct lang talaga. Okay, maganda rin para sa akin, maganda. So same sila ng connector pag ganito pa rin doon sa gear elect. So may compare natin to guys sa mga susunod na araw kung sino ba ang malakas na intercom. Kasi para sa akin mas gusto ko yung malakas ang intercom. So ang kanyang para sa speaker guys, yung dididikit doon sa intercom sa helmet mo, 4 lang. So maganda na din 4. Ibig sabihin pwede sa dalawa mong helmet kung meron ka pang ano. Okay, so hindi ko na ito gagamitin kasi meron na ako eh, nakadikit na doon. So ang gagawin natin, testing na natin no, i-power on na natin. So ito tanggalin natin tong hard mic, palitan natin ng soft kasi wala akong half face. Alright, so dito guys medyo malapad ang kanyang wire kasi hindi pa nila iniisa no. Doon sa gear elect isa na lang ganito, pero mas okay din sa akin yung ganito para mas matibay din. Okay, so yan lang siguro no lahat. So yan lang talaga. So yun lang, isa lang din yung ganyan ganito. Doon sa gear elect dalawa yung ganito. Tapos yun, okay na. Ito yung sinusuksok type lang. Maganda rin yung ganito para hindi ka na magluwag-luwag. Okay, i-set up ko muna guys. Ayan guys, tingnan natin yung waterproofing niya dito no. Talagang simple na simple lang guys. Ayan no. Madali talaga siya mapasukan in case na mapaganon mo. Dapat nilagyan man lang nila ng ano, silyo no.
Ayan guys, simple lang talaga siya. Kung makita nyo yung gear elect ko, yung dito niya, sige, okay lang guys, kasi i-compare ko to siguro mga next day. I-compare natin sa waterproofing, no. Dito hindi ako satisfied kasi napaka-simple lang, oh. Madali talagang pasukan ng tubig, pero siguro pababa lang naman. Kasi pag nagmumotor kasi tayo, pag ganun parang naka ganun to, pag ganun yan. So dapat possible mapasukan niya pag nagpaganon baka katagalan lalatay dito. Okay, observe pa natin to. Ayan guys, madali talagang mapasukan ng tubig, oh. Huwag nyo lang ipatiwarek talaga. Pag nabasa ng tubig, ipaganon nyo lang. Kasi possible, alam ko dyan banda hindi na yun waterproof Alam kasi nila na paganon lang. Siguro niisip nila hindi na talaga mapasukan. Huwag lang talaga ipaganon habang umuulan. So ayan, ganda naman. May kalakihan nga lang. So basahin ko muna yung manual guys, kung ano ang power on nito. Sabi sa manual guys, ito raw power on. So hindi siya one click, no. Long press siya, mga 1 second siguro. Ayan. So blinking guys, ibig sabihin naka-on na siya. Yan, gumagana naman. Okay guys, hanggang dito lang muna, no, kasi i-install ko pa siya sa helmet. So update ko kayo sa sunod na araw. So ngayon unboxing lang muna tayo, tapos pag-aralan ko muna yung connection niya, paano i-connect sa cellphone. Abangan nyo lang guys, no, kasi humahaba yung oras natin. Hindi pa tayo monetize, kaya 15 minutes lang muna yung aking video recording. Alright, peace out.